morning, guys. So, this is our second day here in Upod. So, around 6:30 pa lang. So, magsiswimming muna kami since wala naman na kaming time sa ibang days. And supposedly, magpa-floating breakfast kami ngayon. Kaso, hindi pala kami nakapag-inform in advance. So, sabi namin, bukas na lang kami magpa-floating breakfast. So, sana ma-achieve. So, ngayon, magsiswimming muna kami kasi 7:30 pa yung breakfast. Tapos, mga 9 pa kami magsa-start sa tour. So, let's go. Along yung pool namin, guys. As in, tapat na tapat lang. Here's our pool. So, dalawa lang kami na nag-share dito sa pool. Nalagay ko muna dito. Here's the pool sa aking likod. Diyan na lang din kami magpapa-floating breakfast bukas. Di kasi kami nakapag-inform in advance. Ang lamig. Hindi maiwasang may mga dahon-dahon kasi nga puro puno dito. So, given na ata na may mga dahon-dahon sa pool. Ang lamig! Kaso na kinakabahan ako. Kasi baka may mga animals. Pero sige. Let's see. Doon na lang siguro akong part sa dulo. Panggap yan. Kita ba tayo? So far, kami lang nagsiswimming dito kasi hindi nagsiswimming yung kabilang room. Dalawa lang kami dito. Yes. Tapos, after nito, 7:30, magbe-breakfast kami sa restaurant. Today is magtutour kami. So, mula 9 to 5. And then dinner, magdi-dinner kami sa Pison. May inalat kaming budget pala guys per day. So, inalat namin is 600,000 per day. So, it's around 2,000 pesos. So, tingnan natin kung ma-achieve namin yun. Kasi nga, until Monday pa kami dito sa Bali. And meron naman kaming extra money for the other expenses. So, let's see kung saan naabot ng aming 600. But kahapon, medyo nag-excess kami kasi nga celebration. Oo, first night here in Bali and then invest kami dun sa dinner nga namin sa Nusa by Suka. Tapos naka 683,000 kami. So it's around 2-3 in peso. Pero okay na din naman kasi parang yun nga, special dinner. Tapos ang dami talaga naming nakain. Which is may take out pa nga kaming pizza. So ngayon, medyo maganda lang kami. Since may free breakfast na, so makaka-less na kami dun sa 600 naming budget. Tapos, for the lunch, dyan tatry namin sa Pison or sa Kretya. Since sa Tegala lang, andun yung Kretya. So, either doon kami kumain. And then, ayun. Tapos, siguro budget dinner na lang. Titingin kami. Kasi, marami pa kaming gustong itry na restaurant na hindi. Maraming masarap dito. Oo, hindi pa namin natatry. Hindi pa kami nakapag-try ng satay, ganyan. So, try nyo dun guys sa Suka. Sarap dun. Sa Suka. Yeah. Tapos, pwede kayo mag-reservation sa, sa website or punta kayo sa Instagram account nila. Ilalagay ko dito yung Instagram account. Tapos kami, meron dun message sa WhatsApp para makapag-reservation kayo. Tapos, actually, kapag walk-in kayo, pwede kayo mamili ng table. Or kung saan yung spot gusto pumunta. Baling ginamit namin sa WhatsApp yung number ko na Indonesia. Yes. So, ayun. Natin na ako mag-breakfast. Gutom na ako ulit.
today is our second day here in Ubud. So, magbe-breakfast muna tayo. So, yun yung itsura. So, for today, magbe-breakfast muna tayo kasi 9 AM. Pipick upin kami ng aming tour. Oh, let's go. So, nandito na kami sa restaurant for our breakfast. And look at our... This is our view for the breakfast. So, meron kami free breakfast. Meron kaming free breakfast from the hotel. So, medyo light lang siya, pero let's see. And then, by 9 AM, susunduin na kami for the tour. Guys, look at this. Meron silang outside na mocha. Akala ko nung una, ube. Kasi kulay purple. Nabili ni Ben sa M-Mart. M-Mart? Basta letter M yun eh. M-Mart. Sarap. Nasa yung oat. Breakfast time. 8:30 na ngayon. Yung black coffee nila guys. Black na black. And I got orange juice. Ito din ata yung pinainom sa amin kahapon na welcome drink. No? Para sa damit ko. Si Ben nag-coffee, ako nag-juice. Man ko din. Sarap na coffee nila. Black lang yun eh. Pero sarap. Purong-puro. Ako na lang. So, life update. Nandito na yung tour namin. Pero di pa dumadating yung breakfast. So, mabilis ang kain na lang to guys. Nalook namin siya mag-breakfast kasi kumain na daw siya. So, mamayang lunch na lang kami kakain. No salad? Thank you. And the fried noodle. Thank you. And do your breakfast? My breakfast, it's fried noodles with egg and crisps, omelette, and bacon for breakfast. Tapos na namin mag-breakfast. Medyo madami kami pupuntahan for today. So, samahan na kami. So, ilalagay ko na lang din yung details dito ng aming na-book. Actually, hindi naman talaga super book kasi siya lang yung sa amin kahapon. So, sabi namin, sige, dito na lang din tayo magkuha. Kasi nga, sabi nila, parang hindi daw sobrang peak ngayon. So, kailangan din nila ng mga clients. So, ipatry na din natin. Kasi mas mura din siya compare sa mga nakita namin online. So, see. So, nandito na kami sa Monkey Forest. Paano lang kami? Ibababa. Kinakabahan na kami. Pero excited. Kasi, syempre, first time. So, we're here na sa Monkey Forest. Bibili lang kami ng ticket. 2 tickets? It's 2. So, nakabili na kami ng ticket. It's 100,000 each. So, 200,000 for the both of us. So, around, kano yun? 600. Dalawa kami. So, ang ganda guys. Dito ka structure here. Us before going inside. So, may kainan din dito guys. May restaurant. Kasi nila sa kali. Apo doon sa banana ni Tati. Harus na lang din. Thank you. Ang ganda.
kaya guys. Natatakot ako. Baka awayin ako ng mga monkey. Kung gusto ko may kasabay maglakad. Hindi ko kaya pag tayo ng dalawa. Tumambay tayo sa kanila. Tumambay tayo sa kanila. More chances that... Ay, ito yung maraming tao ha. Nakabahan ako. Nakabahan ako. Ito pala POV ng mga unggoy pag nasa lugar sila ng mga tao. Ngayon tayo naman natatakot sa kanila. Yung kaba ko. Ganda dito guys kung wala lang unggoy. Kasi hindi na sila siguro. Takot ako eh. Sila. Wait lang. Ang tapang niya talaga. Ay, papakain. May papakain nga sa tinatawag. Mga, panoorin natin nakakapakainin sila guys. We are already done sa Monkey Forest. Hinintay na lang namin yung tour namin. Actually, not really tour siya. Parang driver for the day. Tapos yung mag-iikot sa amin. Pero yung mga entrance fee kami pa rin magbabayad. So, hinintay lang namin siya dito sa pick-up point. And, ayun, sobrang enjoy. Pwede ka magpakain ng monkey for 50,000 RP, rupiah. Then, it's around 150 pesos kung magpapakain ka. Di na kami na ganun kasi mahaba pila. And then, sayang din naman kasi marami na kaming moments sa mga unggoy. Baka ma-attach sila sa amin o kayuwi namin sila. Medyo dumami na nung tao nung mga around 10 AM. Medyo marami na yung tao. Kasi nung dumating kami mga around 9:30. So, wala pa masyadong tao. So, ngayon mas madami na yung crowd. Yan, masaya. Good yung experience. Nakakatakot kasi baka may mga bloat. Nakita namin yung iba pumapatong sa bag, tapos yung iba ino-open yung bag, ganyan. Siguro mas okay pag pupunta kayo dito, kayo nakabackpack kasi pinapatungan nila. Oo, tapos very, very careful kayo sa belongings nyo kasi nga may mga monkeys na aggressive, ganyan. Pero buti na lang walang nangyari sa amin. Pero sobrang bihira lang ng aggressive na monkey. Oo. Huwag nyo lang itatouch. Oo, huwag nyo lang din ipaprovoke, ganyan. Sobrang init. Painom kagad ako ng tubig, buti na may baon kaming water. Labo, punta na doon siya. Sige. Abang na tayo. Aabang na kami sa entrance. Let's go! May photo tour din sila dito. 500k. Photographer while iikot ka.
So guys, if ever na hindi kayo like magpo-full tour, tapos gusto nyo customize yung mga pupuntahan nyo, pwede naman kayo mag-rent ng car or driver. Kasi kayo yung mamimili kung saan kayo pupunta. Ikaw mamimili saan kayo pupunta, flexible siya. Tapos yung entrance fee, kayo nga lang magbabayad. So now, dito na kami sa Tegalalang. And mag-swing muna kami. So entrance is 50,000. And ngayon, yung mandatory swing ay sasakay tayo. Nisip ko kung ano pa ba ako, skirt ko. Gusto mo ba? Ito lang. Because you can see both. Right. We are currently waiting sa turn namin sa swing. So, it's 200 per single swing. So, around 750 pesos. Medyo pricey siya, pero for the experience. So, dapat natin siyang itry. Hindi na ako nag-rent ng dress kasi currently naka-skirt naman ako. So, okay na yun for me. And happy naman ako sa outfit ko for today. So, ito na talaga siya. Pati si Ben, magsa-single swing. Siya lang ata yung lalaki na magaganto dito. So, let's see. Papa-video din ako. So, isa yun. Ano? Bago pa. So, doon na kami ngayon sa Tegalalang. Punta na kami ngayon sa next stop, which is magla-lunch. So, si Sir ang nag-reco kung saan kami kakain. And then, after nun is magte-temple daw kami and coffee plantation, tapos sa waterfalls. Ang saya ng swing, guys. Doon medyo pricey siya, pero worth it naman kasi tapos make sure kapag pupunta kayo sa swing or any place man, better to have some maliliit na cash para pwede kayo magbigay ng tip, ganyan. Kasi nga, wala kami masyadong barya. Nauubos. So, yun. Konti lang nabibigay namin. Pero ngayon sobrang init, guys. And ang ganda ng mga timing namin sa punta namin kasi every time may pinupuntahan kami. Right after na nila daw. Oo, after namin dun sa lugar na yun, saka dumadami yung tao. So, perfect yung timing namin kasi hindi nagiging crowded. At ngayon, sulit na sulit kami sa aircon. Kasi nga ano, and it's already 12:01. So, sakto for lunchtime. Excited na ako kumain ulit. Saka uminom ng malamig na soft drinks. Sulit siya. So, 200 yung swing per single person and then yung entrance is 50,000. Sama niyo siya sa itinerary niyo. Hindi na kami masyado naglakad-lakad kasi hindi naman talaga ganun ang trip namin ni Ben. More on makapag-picture lang kami, okay na, makita namin, masaya na kami doon. Pero pwede mo pang lakarin yung buong rice field, pero hindi na namin siya ginawa kasi nga just light chill trip lang din talaga to. So, samahan niyo kami for the lunch. Amazing. This is like a shortcut. Oh. We have the main road, but more far. Yeah, this one is shortcut. It's our favorite for today. The rice fields. So we're here sa Warung Decoy. Suggestion ng aming driver na ayaw pumasok sa loob. Nahihiya.
Kung nakahiwalay naman yung sauce sa calamares, okay lang. Nasi goreng ako. So, nag-order na kami ng lunch. Nag-nasi goreng ako, then si Ben satay. Then, order kami calamares, then soft drinks. Then, nag-take out na lang kami para sa driver namin kasi nga naghihiya siya na kumain dito. So, nagpa-take out kami ng nasi goreng. We have nasi goreng. Then, kay Ben, then calamari. And then, satay for Ben. Skip ng rice. So, let's eat. So now, nandito na kami sa Tirta M Pool. Pero hindi na kami mag-water, yung mga water dito. Titingin lang kami at mag-iikot-ikot. So yung entrance pala is 75,000 each. Tapos buti na lang, ayun nga, dito muna kami para makapag-lunch muna si Kuya, si Sir Komang. Magkano kaya itong sarong? Nakikita mo, love? Wala pa. Ayan. So, yung mga people, tinan nyo. Nagsusuot na sila ng sarong. Hindi ko sure, guys, kung this is rent or buy. But I think it's rent. Libre lang ba ito? Ano ba ito? Malayo ba ito? Il faut attacher les cheveux pour les femmes. Yes. So, ito na pala yung Thank you. So, siya na ang nagsuot sa amin. Look at the outfit! Diyan kita. Wow, bagay. Very your style. So, we are here sa Tirta M Pool. So, fit check mo. Check. Hindi nyo naman kailangan bayaran nitong, anong tawag, sarong? Sarong. Tapos, pag sinuot nyo daw siya, dapat yung yellow is nasa taas. So, So, kahit lalaki, nagkaganto dito. Then, ayun. Meron ding water ritual purification. Pero hindi na kami magkaganon. Tsaka, hindi nyo din pwede gamitin yung sarong na to, yung free, kung mag-water ritual kayo. So, for ano lang to, for sightseeing lang. Kasi iba yung color. Yung color green. Yun yung pang water purification. Yan yung color. So, ito pinasukan naming temple. Bawal daw nakalugay if long hair. So, tinali ko muna yung hair ko.
So, we're done na sa Tirta Temple. So, mabilis lang. Kung hindi kayo magwa-water purification, kayang-kaya na siya ng 10 to 15 minutes to roam around. Tapos, kung gusto niyo mag-picture, ganyan. Pero, more on, dun talaga sa mga nagwa-water purification, dun ka magtatagal. So, ngayon, naglalakad na kami papunta sa parking space. So, 75,000. I think, okay siya for one-time experience. Makita lang yung culture, ganyan. Majority ng mga people daw dito is Hindu, but meron ng ibang Muslim. Sabi na Sir Komang. Sabi ni Sir Komang, itong dadaanan namin, huwag kaming maghawak ng mga gamit. Kasi daw, pag nahawakan daw namin, ibibenta daw sa amin. So, huwag niyong hahawakan, guys. So, na-orient na kami. Hindi namin hahawakan. So, para siyang Changi. Souvenir. Ayan. Grabe na kumikita pa kaya sila dito. Tabi-tabi, no? Ha? Tabi-tabi. Sobrang magkakadikit sila. Tapos kung ano, parang di naman lahat bumibili. Sobrang dami na lang paninda. So, palabas na kami guys. We'll update you kapag nakalabas na kami. Philippines. Wow, ganda. So this is our coffee. The taste not so strong, a little bit sour. The strongest one we have Robusta. Robusta. This is the Arabica tree. This is the coffee bean, the green one. Yes, the green one. It's not vibrant. The vibrant one. This is Robusta. Robusta. It's a more taller tree. Bigger leaf and small fruit. Yeah, we used to make espresso. This is our cinnamon tree. Cinnamon. The cinnamon we took from the bark for cooking. Do you know pandan? Yes, pandan. We have that. We have pandan tea here and mixed with coconut sugar. Oh. We will give you to try. We do growing avocado. Avocado. We have a lot of fruit up there. Avocado. Here we use the avocado to make coffee flavor. We blend. Coffee. Avocado coffee. Yeah. Have you heard story about the luwak coffee? Not yet. Yeah, we're drinking coffee coming from the poop the animal. Yeah. Yeah, so that animal, they are nocturnal. They just active at the night time. So during the day they sleep. Yeah, this one in the cage, they are still babies. So we put the baby just for showing. The rest one, we have more than 200 animals. They just free at the coffee plantation. Yeah, they have really good instinct. They choose only the best quality coffee from the tree. So they eat the pea berry coffee. They just swallow everything. They don't chew it. They keep the bean with enzyme fermentation for 3 days and then they poop. Yeah, so because they cannot digest, the poop still coffee bean. And they come still with the shell. And then we have to clean along. It's sleeping. The most expensive coffee in the world. Yeah. Have you tried before? Yeah, Beans. And Vietnam. Oh, yeah. It's the same animal. Yeah, see that. This is cassava. It's like sweet potato. Yeah. I think you have also. Yeah. You got plenty? We have This is plenty. cocoa. Cocoa. Wow. Look at the pineapple. Super amazing. Sinasabi niya sa amin yung mga tanim. Saan? Is that a Steven? Ay. Be, kinakabahan ako, be. I'm afraid. Try. Mama, baka lapitan niya ako. You cannot jump it. I cannot jump. Di pala ito makaka-jump lang. Civet. How old is that? 9 months. 9 months. 9 months lang. Almost 1 year.
are the poop from the animal. Wow. Does it look like this? It doesn't smell anything. This one is the poop. Yeah. It doesn't smell anything. The animal vegetarian. Did you, are you going to clean that? Or? Yeah. Yeah. This is not clean. This one after we clean, yeah. So we wash it by hot water for 3 times. We need to wash it to get it. Many process. Yeah. So, ito daw yung hindi pa clean version. And then, lilinisin nila. And then, we have to ship it. And then, sip. Yes, please. Oh my God. Nakabawas ka doon ng trabaho sa kanila. Nice. That's Ben and si Sir na aming tour. Ah, thank you. Yeah, so this is Ramuang. This is Arabica. This is Robusta. You can smell it. This one is... Ang bango ng buhok. Bango? Okay, magagay na. Smells right. Different flavor. So all of them you can try for free. What we charge 80,000 per one. Ah, okay. You wanna try it? You want to try the what? Ito bala ako. We'll decide. Yeah, you can sit first at the table. So we have to sit here for our coffee tasting. Thank you so much. What's your favorite one? Lemongrass. Lemongrass. Coffee. I like dalawa ko. So, andito na kami sa coffee plantation. So, this is free. So, merong 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14 types ng coffee and teas na pwede namin i-try. So, let's go. Free lang to guys. Tapos, meron na din silang mga pwede mong basahin. Benefits. Yung mga benefits ng bawat isa. Tapos, hindi pala sila nagsusugar daw. Ang nilalagay nila is honey as sugar. So, let's try and test. So, nandito kami ngayon sa Pemulan Valley for our coffee tasting or isa din siyang coffee plantation. So, ang amazing kasi pinapakita niya sa amin itsura ng Arabica. So, first time ko makakita ng Arabica tsaka Robusta na puno. So, eto, meron sila ditong 14 types of coffee and tea. So, free lang siya, natitikman namin. Tapos, mainit pa siya. And then, instead of sugar, honey daw yung kanilang sugar. So, look at that. Ayan yung mga types. Pakita ko sa inyo, guys. So, ayan yung lahat ng mga titikman namin for today's video. So, let's start. I-try silang lahat. First to try is Bali Coffee. Sugar. Tapang. So, let's try first Bali Coffee. So, lahat ng tinitikman po namin ngayon ay wala pang sugar. Sarap, diba? Ang pait. This one is Sarap. cocoa powder. Diba ano to? Pure chocolate. Bango parang ano, tableya. Sarap. So, pasensya na. This is gonna be a long vlog. So, maraming titikman. This is cocoa. Ginseng. Ito may Sarap. Ang sarap. This one is ginseng. Sarap yung ginseng ah. Vanilla pala. Vanilla coffee. Sarap. Sarap ng ginseng. Sarap ng ginseng. Parang hindi nga siya ginseng eh. Next is vanilla. Ang sarap lahat. Guys. Coconut coffee. Parang mauubos ko to. Okay lang, ubusin ko na. Sarap yung coconut coffee. Hindi masyado lasa yung coconut. Let's try coconut. Kami lang nandito guys. Sarap din ah. Usually kasi guys, di siya uminom ng coconut. Pero nagustuhan niya. Hindi siya matamis na coconut. Chocolate coffee. Chocolate coffee. Hold it. Mas masarap yung coconut. Nasa dulo siya. Nasa dulo yung
Pagka-chocolate. Pagka-chocolate. Kasi puro eh. Pero ano pala to kasi? Pure, cocoa. Parang tayo Second ang, na. ano nito, para tayo talaga yung customer na nararapat dito. This one is avocado coffee. Avocado coffee. Etikman ko ba yan? Dapat. Hindi ako nag-avocado. Ako din. Hindi ako nag-avocado. Medyo sarap. Ako din. Mas strong kasi yung coffee kaya di mo siya lumaan. Pero para siyang fruity na coffee. Hindi. Hindi siya pangit lasa. Mm. Ganun, walang bayad dito guys. Nakakagulat naman. Parang mas worth it pa ito magkaroon ng entrance kaysa Parang ang pinaka, mo na lang dito is bumili ka ng product. Oo. Tingin tayo Okay. mamaya ng product. Mangosteen This one is tea. mangosteen. Mangosteen. Parang tea na parang iced tea na red. Yung amoy. Parang juice. Parang pang ano to, pang offer. First Parang ganun, parang grapes nga. Dikit na grapes. This one Pandan. is pandanus tea. Ang pandan pala pandanus. Ay, ang sarap ito. Pandan. Sarap. Ba't ganun walang hindi masarap? Hindi pa namin siya nilalagyan ng sugar or kahit anong sweetener. Tinitirahan lang namin para tatry namin ng with sugar. Ito medyo minty. Saan gawa itong itong curcuma. Wala. Sobrang tapang na amoy niya. Baka ginger yan. Parang ganun. So, hindi pa yun ng ginger. Baka di ko ito magustuhan. Lemongrass siya. Okay. Hindi na siya. Sorry. Rosella. Rosella is like flower. Flower nga siya. Ako naman mauna. Sige. Basta matamis siya na side. May something siya. Sa lasang candy lang naman. Oo. Lemon tea, syempre, favorito mo yan. Lemon tea. Hindi siya lemon tea. Ito walang lasa. Totoo. Tabak. Ginger. Di ako mahilig sa ginger, guys. Ang lalamunan. Grabe hagod ng ginger tea. Biglang uminit yung lalamunan. Ayoko. Last. Hindi na ako ulit sa ginger tea. Ayoko din ito eh. Mas tolerable siya kaysa sa ginger. So far sa tea, ang masarap is yung mangosteen tsaka pandanus. Pero pag dating dito sa curcuma, parang iba na yung mga di kasi kami fan guys ng tea. So, baka kayo, if ever, fan kayo ng tea. Pero, worth the try. At saka, ito, yung experience, very chill lang. Tapos, ito pa, coffee tasting na isa sa mga favorite namin gawin. So, let's try naman with the sugar. Meron silang muscovado dito. Then, meron ding white sugar. Pero I think, mas okay to muscovado. Hingi ako. Ano kayo eh. Hingi ka naman na lang. Sige. As mga mahihiyain. Paano kaya kami aalis dito? Nilagay mo na ito. For tours, I would highly recommend din si Sir Komang if you want ng itinerary. Kung may specific kayong itinerary for your trip. For example, may mga gusto kayong puntahan na wala sa Klook Tours. Diba kasi mas customizable kay Sir Komang kasi magsasabi ka sa kanya ng mga gusto niyong puntahan. So, I would highly recommend him. So, ilalagay ko lang dito yung WhatsApp number niya. So, we are already done dito sa coffee plantation. Bumili kami ng coffee. It's 150 yung amount for 100 grams. As a way of thank you na lang din kasi wala nga entrance dito. So, nakakahiya naman kung wala kang bibilhin. So, para na din yun na din yung entrance fee. Yung bumili ng coffee. At least, mauuwi mo siya. Gulat ako, manok pala. Tapos, ayun, bumili kami ng coffee. So, nag-go time na lang kami. They accept card payment. Naisip namin, bakit nga pala di kami nagka-card? Kasi baka kulangan yung cash namin. So, lesson learned, magka-card. Now, we're done. 2:44. So, we're going for our last part ng aming tour na kami pumili sa waterfalls. Sayang lang, wala kasi kaming dalang panligo. So,
Ayun. Steps down. 90 steps down means 90 steps up. Pumunta kami today na wala kami panligo. Worst case, naliligaw na kaganto. So, right now, dito naman kami sa waterfalls na possibly baka maligo kami. Tingnan natin. So, wala kasi kaming outfit eh. So, kung maliligo kami, ito yung gagamitin namin pang ligo. Wow, daming fish. So, may additional yung floating breakfast, guys. It's 100. Dito pa tayo? It's 150 rupiah. So, nasa 500 pesos. So, push for the content and the experience. Kasi dito lang naman meron nun eh. Sayang naman kung di namin ma-experience, diba? So, one time lang naman yun. Oh, kasi nag-ano sila, baka nag-clean. Nilinis nila guys yung room namin. Hindi namin... Dapat pala siguro naglagay ka ng ano, no. Nilinis nila yung room namin. Nakakahiya naman. Medyo makalat namin itong iniwan kanina. We are already back here sa hotel. Magpapahinga muna kami. Hindi ko pa alam saan kami magde-dinner. So, titingin muna kami. But for now, magpapahinga na muna. Kasi, 4:17 pa lang. So, pag-isipan pa namin saan kami magde-dinner based sa mga nilista namin places. Eh, medyo busog din pa ako. Pero ngayon, yung priority is makaligo, freshen up, and mag-rest. So, yun lang muna, and see you again later. Hi guys! So, welcome back. So, it's already 5:46 PM. So, nag-freshen up naman kami. Tingnan mo naman, basta ang hair. Since nga super haggard kanina from the tour. And ngayon, papunta kami sa Pison. So, nakita kasi namin sobrang daming magandang reviews. Unfortunately, hindi na kami pwede magpa-reserve kasi puno na yung reservation. So, mag-take chance kami ngayon sa walk-in. Feeling ko, at sana naman madali lang kasi dalawa lang naman kami. So, sana makasingit kami for walk-in. Na-realize ko, guys, kulang pala yung mga damit namin. So, sana may makita kami yung mga bilihan dito ng mga damit or kahit top man lang, tas black na shorts. Kasi, parang hindi aabot hanggang Monday itong mga damit na meron ako. Lalo na parang everyday, twice a day kami nagpapalit ng damit kasi nga, yung pawis-pawis, tas mainit. So, ayun. Pero po kasi sa Seminyak, pwede ka kasing mag-beach outfit kasi nga, more on beach doon. So, magagamit ko yung ibang mga pang beach doon. So, 12 minutes pa yung Gojek namin. And yun pala guys, to roam around here sa Bali, we book, nagbubook kami sa Gojek. Which is cheaper siya. Halos half the price sa Grab kapag nagko-Gojek. Hindi na din pala ako nag-contact lens guys kasi ang hassle. So, nakasalamin na lang ako. Now. Then, kasi mamaya papamassage din. Finally here sa Pison. So, napabili pa si Ben ng gelato kasi
Kasi walang panukli yung driver namin. So, make sure lagi kayong merong change. Or pwede i-link yung card. Tatry ko nga kung pwede i-link yung card sa Gojek. Kasi ang hassle maghanap ng pambayad, panukli. So, we will check that. So, naka-waiting kami ngayon sa Bison. Iced coffee with chocolate. Iced coffee with ice cream. Then, chocolate milkshake. So, we are currently here at Bison for our last night here in Ubud. So, this is our dinner place to be. So, nag-waiting kami. Walk-in lang. Though, pwede naman mag-reservation. You just need to contact them sa kanilang WhatsApp, sa kanilang Instagram account. Pero, for waiting, siguro nag-wait na kami mga 10 to 15 minutes lang naman. And here is our initial order. Nag-order ako ng chocolate milkshake, and then si Ben naman ng iced coffee with ice cream. So, let's go ahead and dig in. So, nag-fish and chips naman ako for dinner. Then, si Ben naman ay nag-ribeye steak ata yun. So, ayan. Let's try! Usually, napansin namin, ang daming dito, Korean na kumakain compare sa white. No? Puro Korean. Sabi din nila ito yung best coffee dito. Tingnan natin. Yeah. Ako nag-milkshake ako guys kasi sarap ng ice cream. Tapang. Kung coffee pa lang, tapang ng coffee nila lang. Guys, totoo yung mga review online. Masarap drinks pa lang. So, i-judge natin yung food mamaya. Pero mukhang masarap kasi lagi silang fully booked and mahaba ang reservation. True. Tingnan mo naman yung aking milkshake. Antik ng milkshake. Let's try the coffee. Tapang. Pero masarap. By the way pala guys, i-ask nila kayo if outside or inside kung ano available. Kasi kami nung time namin, pwede daw outside. Kasi di ko bet yung pwesto, so nag-inside na kami. So dito kami sa sulok, which is much more better. So, nagsabi sila guys, medyo matagal lang daw yung order. Around 30 minutes. Honest naman sila sa part na yun. Kaya dapat pag pupunta ka dito, wag yung sobrang gutom. Yes. And medyo sadyain tong place na to guys. So, kung pupunta kayo dito, ito talaga yung agenda nyo. Doon naman siya, town pa rin naman siya, pero di super town. Pero we suggest, pag kakain kayo dito, isabay nyo na siya sa pagpunta nyo sa Monkey Forest kasi paglabas ng Monkey Forest along the way na siya. Ayun. Hindi lang namin siya nagawa kanina kasi busog pa kami. Busog pa. Tapos may lunch place kami. So, sabi namin, balik na lang tayo for dinner. Para din namin maabala yung nabook namin na driver. Super nice. So far, wala pa tayong kinain ang di masarap. Oo. Sarap lahat. Even nga din sa hotel namin, masarap din yung mga food eh. Kahit light lang na breakfast lang siya. So, tomorrow morning is our last day here in Ubud. So, for tomorrow, ang aming agenda is magpa-floating breakfast sa hotel. Yung floating breakfast namin for tomorrow is may additional na payment sa hotel namin for 150 rupiah. So, around 500 pesos. So, medyo mamahal, pero kasi for the experience, syempre, itatry namin kasi wala namang ganun sa Pilipinas. So, syempre, nasa Bali na kami, but hindi pa namin itatry na mag-floating breakfast. Eh, dito nga yun sikat, diba? So, itatry na namin siya kasi yung hotel namin sa Seminyak is really a hotel talaga siya. So, hindi na namin siya magagawa doon. So, grab the opportunity na while we are here. By the way, for the apps na kailangan nyo i-download before kayo pumunta dito sa Bali is yung Gojek. Yan, kailangan nyo i-download yun yung pang-book nyo ng mga rides. WhatsApp. Very helpful siya kasi mostly yung mga restaurants dito more on reservation. So, nakakontakt nyo sa WhatsApp yung hotel nyo, WhatsApp, yung mga driver, WhatsApp. So, very helpful siya kapag nagkakontak kayo. Sawang-sawa na talaga ako sa karne. So, nag-extra rice lang ako but I have also fries here. Thank you sa wide lens. Rice. So,
lambot. Guys, so pumasok kami dito sa supermarket dito sa Ubud. And yan, titingin kasi kami nitong phone case para bukas sa ATV namin. So nakakatawa kasi bumili kami ng adapter nung first day namin dito sa convenience store sa Ubud. 95,000 yung benta. Tapos pinakita kami dito, 39 lang. Kasi nga wala kami nabili na sobrang laki ng price difference. Nakakaiyak. So, ayun, kung wala kayong adapter, huwag kayong bibili sa convenience store. Bumili kayo sa supermarket. Ito, pag nakita ko sa labas yung pangalan, ipapakita ko sa inyo guys. So, nagkamali kami. Bumili kami dun sa convenience store. 95, from 39, naging 95 yung bili namin. So, sayang yung pera. Pero ayun, ang daming mga essentials dito. May neck pillow, may accessories, may mga damit. Ay, baka may short dito lang. Yan. Titignan ako ng short kasi wala na kaming mga damit. So, may clothes dito, accessories, maleta, pang swimming, anything. Tapos sa baba, yung mga pagkain. So, dito yung mga essentials. So, titingin ako ng short guys kasi parang di naaabot yung short na meron ako. 250,000. Yung sando daw is pricey. O baka yung brand. Baka may short. Wala pang swimming na shorts. How much is this? 200 for parang 400 pesos yung shorts. Ah, 600. Medyo pricey. Pero ito mura lang. So, kung ginrab na namin. Ito, mga ref mag. Ano ba to? Tali sa buhok, ref magnet, may pampasalubong. So, wala na. Masyado kaming nakita. Bababa na tayo, love. Ay, ikot daw kami. Ito siya, guys. Super lawak. Kagulat na. Yung Indomie for pasalubong. Advance free pasalubong. Mga maanghang. Body spray. Kasi wala nga akong pabango. So, nito kami sa grocery. Namitingin na kami ng mga pwedeng preliminary na bibilhin. Or on noodles. 6 times 6. Mga 22 pesos, 23 pesos. Yeah, the sauce na natikman namin sa Babi Guling. Chili sauce. Sila Blessy. Walang pambili ng eco bag na 13,000. Naging bag. Naging bagger siya. 13,000 kasi guys yung bag eh. Good job. May silbi pala yung bag mong malaki. So guys, we're done dito sa grocery. So guys, pwede nyo naman gamitin yung GoTime card nyo kapag magbabayad kayo dito sa Bali. Saka lang parang today lang namin na-realize bakit din lang tayo mag-GoTime. So nag-GoTime na kami sa Pizon, pati sa grocery. Sabi ko, ba't po tayo papakahirap mag-cash? Pinagkakasya kasi namin yung cash namin. Tapos na-realize namin nga, pwede naman pala kami mag-GoTime. So, goods din naman siya. So, yun yung pinambayad namin. And siguro sa ibang case din, for example, para hindi namin nagagastos yung cash namin masyado. Lalo na kapag unexpected na expenses. So, ngayon, naglalakad lang kami. Dahil trip ni Ben maglakad. Kahit labag sa kalooban ko. Kasi daw kami kain, tapos wala daw kami masyadong steps. Wala masyadong people here. Finally back na dito sa hotel.
So, that's it for our second day here in Ubud. Grabe napagod ako. Na-realize ko, 6:30 nga pala kami gumising. Tapos ngayon, 10 p.m. na ba? 9:43. So, medyo nararamdaman ko na yung pagod. Tapos busog na busog pa rin ako. That's it for our second day here in Ubud. Magpapahinga na kami kasi nga sobrang kinuha lahat ng energy ko for today dahil sa tour. And buti na lang tomorrow, we have a very light itinerary kasi sa morning floating breakfast kami. Then check out by 12. And then we have ATV ng 3 p.m. Then afternoon, diretso na kami ng Seminyak. So, that's it for our itinerary. Today, mag-rest muna kami for the rest of the night. And baka manood ng out of order na hindi namin matuloy-tuloy kasi nga nakakatulugan namin. So, yun lang. Thank you so much for watching. Bye!